Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol do sa inilabas na advisory ng SEC laban po sa FMD Logistics Trucking Corporation or FMD Logistics International Corporation. Opo, naglabas na po ang SEC na advisory laban sa mga nabanggit na korporasyon. Ito daw FMD Logistics Trucking Corporation or FMD Logistics International Corporation ay pinamumunuan ni na John Edward Obatay Victorio, Mark Anthony Ballesteros at Ronel Joben Lapira, kung saan itong korporasyon na ito ay nag-engage in investment taking activities dito sa Pilipinas, kung saan ito po ay hindi otorisado ng SEC. So, itong FMD Logistics Tracking Corporation or FMD Logistics International Corporation ay nag-o-offer ng business opportunity kung saan yung investor ay gagawa ng o maglalagak ng initial investment as low as 11,000 pesos hanggang 315,000 pesos. At ang FMD Logistics ay nangangako na kikita yung investor na up to 55% in just 6 months. Ayan nga, yung FMD Logistics Tracking Corporation or FMD Logistics International Corporation ay nag-advertise ng kanilang investment taking scheme sa pamamagitan ng kanilang Facebook page kung saan nag-o-offer sila ng 4 na klase o level na initial investment. At sa kada investment, kada tumataas yung level, ay tumataas din yung initial investment at tumataas din yung kitang pangako nila. Ito nga, sa 11,000 or 11K program nila, 33.3% daw ang profit. So, yan naman, nakita naman dyan kung paano. First month daw is cooling off period at sa second month mag-uumpisa yung pagbibigay daw ng payout na 1,221 pesos or 11.1% and third and fourth and fifth month 5.55% ang tubo or 610.50 pesos or 610 pesos and 50 centavos at sa 6th month meron kang 610 pesos and 50 centavos or 5.55% plus yung 11,000 na ipinasok mo. At may kasama pa raw yan na 1 year life insurance kung saan 5,000 accident or natural death at 6,000 pesos after daw nung 6 months contract. So yan po yan, investment na ino-offer nila sa 23K program. Mas malaki yung sa accident, 10,000 pesos per still 1 year life insurance, 13,000 after daw no 6 months contract. Ang pangako nilang kitaan ay 37.8%. At dito naman ang second month naman is 12.6% at third hanggang 6 month ay 6.3%. So 55K program, 45% na kitaan daw ang pangako nila sa 6 months. Meron pa ring 1 year na life insurance, 20,000 accident natural death at 35,000 daw after ng 6 months contract. Sa second month is 15% ang ibibigay sa iyo na payout at third hanggang 6 month is 7.5%. At dito nga sa 315K program, ay pangako nila ay 55% na kitaan, 100,000 accident or natural death insurance, 215,000 pesos after 6 months contract. Second month daw, magbibigay daw sila ng 18.34% at sa third hanggang 6 month ay 9.16%. So, base nga dyan, yung FMD Logistics Tracking Corporation ay nag-o-offer nitong so-called na co-partnership program, pero ito po ay isang investment contract dahil ito ay involve sa pag-offer at pagbebenta ng security sa public kung saan yung investor ay hindi na kailangan mag-effort o gumawa pa ng kahit na ano at mag-iintay lang siya, maglalagak lang siya ng pera o mag-i-invest lang siya ng pera at mag-iintay lang ng profit. Ito nga, itong investment contract ay nag-i-exist kung
saan may investment or placement of money sa isang common enterprise with a reasonable expectations of profit to be derived from the efforts of others which are prominent on FMD Logistics Tracking Corporation scheme. Yan nga. FMD Logistics Tracking Corporation or FMD Logistics International Corporation must not only be duly registered with the SEC and that any person or entity intending to offer and sell its investment contract are required to secure the necessary registration and or license from the Commission as well or SEC sa SEC. Ayon nga sa record ng SEC, itong FMD Logistics Tracking Corporation ay hindi rehistrado bilang isang korporasyon. Pero FMD Logistics International Corporation ay registered under Company Registration Number 2021-01-000-5900-01. Pero parehas po ito na nag-ooperate na wala silang necessary license or authority to solicit, accept, or take investments or placements from the public nor to issue investment contracts and other forms of securities defined under Section 3 of the Securities Regulation Code or SIC. So yan nga, pinalalahanan nga ang publiko na wag mag-invest o tumigil na sa pag-invest sa kahit na anong scheme na ino-offer ng FMD Logistics Tracking Corporation or FMD Logistics International Corporation o kahit na ay halintulad ng mga investment taking schemes na nag-o-offer ng co-partnership or co-ownership programs na hindi rehistrado sa SEC. So, yan na nga, kung may mag-o-offer sa inyo, kailangan hanapin nyo po muna kung may secondary license. Kasi kung wala po secondary license, illegal po yung kanilang investment taking na ginagawa. Kailangan po mag-invest lang po tayo sa mga regulated companies do sa mga may secondary license. At ito nga, pinalalahanan niya uli ang publiko na mag-iingat at huwag mag-i-invest sa mga unregulated entity. Kasi nga, ito ay walang kaukulang investor protection. Yan na nga po. Dahil yan mga ganyan po, mga scam company ay talagang tumatakbo po yan. Pag naabot na nila yung target nila, dahil ang kanilang yung binibigay nilang payout ay galing lang sa mga bago investor at ito nga ay Ponzi scheme. So yan nga, pinalalahanan ng SEC yung mga unscrupulous individuals, mga entities na merong strict penalties na ini-impose sa pag-violate sa Securities Regulation Code, Revised Corporation Code, at iba pang rules and regulation na ini-enforce ng SEC. So yan, itong mga maakto bilang salesman, brokers, dealers or agents ng mga unauthorized authorities tulad ng mga yung mga operators din ng Facebook page ng FMD Logistics Tracking Corporation and FMD Logistics International Corporation na nangungumbinsi at nag-o-offer ng mga investment scheme sa publiko ay pwede po silang makasuhan at makulong ng 21 years at pwede silang pagbayari ng 5 million pesos or parehas po na ang ipataw sa kanila dahil sa paglabag sa Section 28 and 73 of the SRC. So, yung mga mag-i-invite at magre-recruit din ay pwede rin pong sila din po ay criminally liable din po base po sa naging desisyon ng Supreme Court sa kaso ng SEC versus Odin Santos, GR number 195542, March 19, 2014. So, kung may mga impormasyon kayo sa tungkol dito sa investment solicitation, taking, or activity ng kahit na sino individual o grupo ng individual na nagre-representa sa FMD Logistics Tracking Corporation or FMD Logistics International Corporation ay pwede nyo pong ipagbigay alam ito or i-report po ito sa EIPD sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. At ito nga ay nirelease noong September 2, 2021. Kahapon po. So, ito na nga po mga kababayan. Mabuti na po at nakapag-release na po ang SEC
ng advisory laban nga dito sa FMD Logistics Tracking Corporation dahil ito po ay naitopic na rin po natin na sila ay wala secondary license at ang pinalalabas nila loan contract po yun, pero base po sa mga nakita natin hindi po totoo at ito po ay investment kasi nakita nyo naman yung pangako, napakalaki po at ito ay talagang isang investment contract at hindi isang loan. At nakita nyo meron pa silang ino-offer na pre-life insurance na hindi naman po posible yan kung isang loan contract yan. Kasi bakit po mayroong life insurance kung yan ay isang matatawag natin na loan or pautang nung kung sino man, 'di ba? Ito po ay isang investment at gumagamit lang po sila ng mga dahilan para sabihin at lumusot do sa requirement na kailangan na secondary license, pero hindi po kayo lulusot dahil yan pa rin po ay investment pa rin pong matatawag. At yan nga, kahit na nga ano pang sabihin nila, talagang illegal ang ginagawa nila. At alam naman po natin na ito ay isa talagang is company. At mga kababayan, wag na po tayo magpapaloko sa mga ganito is company dahil yung mga ganyan kalaking kitaan, mga is company po talaga ang nag-offer ng ganyan. Dahil napakalabo po noon na 6 months ang laki-laki ng tubo, 315,000 pesos, kikita ng 55%. Hindi naman po sigurado. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, napakahirap po ng buhay. Nakita nyo nga, madalas sa lockdown, plus tatandaan nyo ho na meron pa rin hong corporate income tax, di ba? Na nasa 25% na, dahil from 30% to 25%. So, makikita po natin na talagang malabo yun. Plus, meron pa syempre dapat yan mga operational expenses. So, malabo yung ganong kalaking kitaan. Saka may mga unexpected cost po. At saka syempre may mga expansion cost. At kung ano-ano pa. So, yung siguradong kitaan na 33 or 55%. Depende kung anong package. Saka kung ito po ay loan, dapat po pare-parehas lang po ang interest. Kung ikaw ay nagpautang na 11,000 o 315,000, pero base nga po dito, depende sa laki ng iyong i-invest sa kanila, ganun ay mas malaki yung i-invest mo, mas malaki yung kikitain mo. So ito po ay mako-consider talaga na isang investment. So mga kababayan, wag na po tayo magpapaloko sa mga ganito. Meron naman po SEC, pwede po kayo magtanong sa SEC kung ito ba ay may secondary license o wala, at wag na po kayong mag-risk. Sabi nga, for risk takers, hindi, wag po. Dahil yan pong pera na yan ay pinaghirapan nyo. At matutulad lang kayo sa iba na yun, umiiyak dahil tinakbuhan ng mga company. At ayun, nahihirapan sila kasi syempre mahirap po mag-file talaga ng kaso lalo ngayong panahon ng pandemya, napakaraming paperworks po yan at matagal bago po yan na may dala sa korte at makapaglabas na arrest warrant. So, ganun po talaga kahirap ngayon. So, mga kababayan, kung ayaw nyo po ng sakit na ulo, huwag na po kayo sumali sa mga company. Marami pong mga legal na investment dyan. Mag-research na po kayo. Wag na po kayong umasa at puro magtatanong ano ba yung legal na investment. May internet naman po kayo, may Google po kayo, mag-search po kayo o magtanong kayo sa SEC, may mga listahan naman sila. Meron naman po stock market dyan, meron naman po mga government bonds, government securities, or kahit corporate bonds. O kung gusto nyo, meron ding Pag-ibig MP2, kung maliit lang pera nyo, pwede po doon. At kahit sa SSS, meron din sila ino-offer. Depende po yan sa inyo. Marami pong legal na investment at mga mutual funds po na mura na abot kaya dahil kahit nga sa GCash meron as low as 50 pesos makakapasok ka na sa mutual fund, or kung gusto nyo pwede naman kayong bangko sa mga online banks na nag-offer ng mas matataas na interest kumpara sa mga traditional banks. So kung gusto nyo mas malaki interest, pwede po kayo doon sa mga online banks at siguraduhin nyo lang po na yung pagbabangkuhan nyo o yung ay yan po ay licensed by Bangko Sentral ng Pilipinas at insured ng PDIC. So yan nga po,
Napakarami naman po talagang pwede niyong investan or paglagakan ng pera na legal. So, doon na lang po kayo. Pero diyan po sa mga legal na yan ay talaga may risk at dapat yung pag-aralan. At hindi po sila nag-o-offer ng garantiya sa inyong pera. Bukod lang sa savings, syempre sa bangko, dahil yun po ay savings, yun lang po ang may garantiya. Pero bukod doon, yung iba, yung mga investment, ay wala pong garantiya yan. So mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga nagkalat na mga investments companies dahil talagang dumarami po sila. Mga kababayan, lagi po tayo magre-research at magtanong na rin po tayo sa SEC para tayo sigurado na yung ating pag-iimbesta ng pera ay talagang legal at hindi po tayo tatakbuhan sa huli. Kasi nga sasabihin ng iba, matagal na, ito, so 1 year, 2 year, ilang man taon, hindi po yan kasiguraduhan. Dahil meron po is company na tumatakbo agad within a month, may tumatakbo within a year o 2 years. Pero at the end po, tatakbo pa rin po yan kasi nga ang pinagkukunan nila ng pera ay yung mga bagong investor. At titigil po yun, talagang kokonti at kokonti ang magiging bagong investor at magko-collapse na po ang kanilang Ponzi scheme. Or pag naabot na nila yung kanilang target, ay talaga pong tatakbo sila. Sa ayot, sa gusto man ng mga investor, tatakbo po yan dahil kaya naman talaga nila ginawa ang mga company ay para po sila ang kumita at para lukuhin ang mga investor. Yun po talaga yan. Talagang lulubog lilitaw lang po yan at magpapalit ng pangalan. Meron po talagang regular na gumagawa ng scam at hindi pa rin natututo ang mga tao. Mga kababayan, matuto na po tayo at lalo na ho sa mga OFW kasi mas mahirapan po kayo mabawi ang pera nyo kasi kailangan nyo pa umuwi ng Pilipinas para lang po mag-file ng kaso. Dagdag pong sakit ng ulo yun. Mga kababayan, mag-iingat po tayo. Talagang nagkalat po talaga ito. Wala po tayong magagawa dahil talagang yan na po talaga ang kanilang negosyo, ang manloko ng tao. Ang magagawa na lang po natin ay umiwas at wag mag-invest sa mga ganito at ito ay isumbong sa Securities and Exchange Commission or SEC. So muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.